Pati po mga telco, tinatarget na rin ng mga cyber attack. Dagdag yan sa pinoproblema pa nilang pagsugpo sa mga scammer na nakalulusot pa rin kahit required na ang SIM registration. At nakatutok si June Veneracion. Walang kamalay-malay ang lalaking naka-green na t-shirt na napapaligiran na pala siya ng mga tauhan ng PNP-ACG o Anti-Cybercrime Group. Pagkaabot sa napanggap na buyer nang binibenta umanong 2 registered SIM, agad siyang inaresto. Na-monitor sa social media ang galaw ng suspect kung saan 1,500 pesos umano ang benta niya sa isang registered SIM na verified pa ng isang e-wallet app. Marami kasing bumibili ng mga verified SIM card sa social media na ginagamit ito sa panloloko. Nagka-interest daw sa ganitong racket ang suspect dahil tumataas ang demand sa illegal na bentahan ng verified SIM. Hindi sila mag-iisip, hindi, baka scammer lang ito. So yung mga ganun ng mga advantages on the part ng mga bumibili ng verified accounts. Kabilang sa reklamong kakaharapin ng suspect ay ang paglabag sa SIM registration law. No comment po ba, sir? Comment po. Sir? No comment po. Inaalam pa kung pineke ba o hindi ng suspect ang pagpaparehistro ng SIM. Pero ang maluwag na sistema ng SIM registration ang isa sa mga nakikitang dahilan ng PNP-ACG kung bakit may mga nakakalusot pa rin. On the part ng SIM registration, talaga dapat mayroong physical registration of the numbers or the telco will control the acquisition of the SIM number. Sa pangkalahatan, malaki naman daw ang naitulong ng SIM registration law sa pagpapababa ng mga SIM-related crime, sabi ng PNP-ACG. Pero sabi ng Globe, halos 6 na bilyong scam at spam text ang kanilang binlock noong 2023. Doble raw yan ng bilang noong 2022. Bukod dito, may mga bagong modus na rin ng panluloko ayon sa Globe. May mga scammer daw na gumagamit na ng chat apps at mga illegal device, mga bagay na hindi raw saklaw ng telcos. Kinumpirma ito ng DICT. Ngayon ho kasi nag-i-evolve na yung mga scammers natin. Ang ginagamit na ho nila yung over-the-top services or yung OTTS ho natin katulad ng Viber, Messenger, ibang mga internet-based communication and messaging platform. Sabi naman ng PLDT at Smart, 65 million smishing messages o mga mapanliglang na text naman ang kanilang na-block. Pero bukod dito, nakaranas din daw sila ng 16 billion cyber attacks na naitala noong 2023 o halos 9,000% na mas mataas noong 2022. Sabi ng Smart, nasa gitna daw tayo ng isang cyber war. Kailangan daw tiyakin ang seguridad ng pangunahing infrastruktura tulad ng enerhiya, telecommunications at financial services. Bagay na dapat pangunahan ng gobyerno sa pakikipagtulungan ng mga pribadong kumpanya. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras.